Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Sa simpleng salita. Paano yun nangyari, mga utol, no? Siyempre, lahat ng transactions sa bank accounts mo, lalong-lalo na, sa personal na lang, no? So, mas malawak sa kanila eh. Sa personal account na lang, mga utol. Alam mo yung transactions na nangyayari doon sa account mo, siyempre. Kalokohang hindi, yung in and outs niyan, no? Kalokohang hindi. So, paano nangyayari na merong mga transactions na wala kang kinalaman? Diba? So, basically, tama nga ba? Tama nga ba sa yung araw? Nadulas nga ba si BP Sara? Anyway, mga utol, etong pinag-uusapan natin ngayon, ito pa lang ha, ito'y goes way back 2016, nung panahon na si President Rodrigo Roa Duterte pa ang presidente. Iba pa yung kinakaharap ngayon ni BP Sara dun sa confidential funds at kung ano pa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Halos lahat naman yata ng mga concerned citizen sinusubaybayan yung mga issue ng bansa, no? Gaya nung sa Pogo, Alice Guo, at ngayon syempre etong usapin sa mga Duterte at sa mga Marcoses. Okay? Anyway, mga utol, dito muna tayo, no? Kasi napakainit nito, pero hahayaan ko kayong magbigay ng inyong opinion at pahayag tungkol dito, mga utol. Okay? So, tigil muna natin kung ano man. Pero dun lang sa pagkakaunawa ninyo sa mga bagay na ito, dito sa specific na issue na to kay VP Sara. Finish na. VP Sara inipit ng media, nadulas sa interview at inamin na tama si Trillanes. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yung ilan sa mga pahayag ni Senator Trillanes. Ito yung mula ay sa yung araw. Paki-subscribe siya, mga utol, paki-like na rin yung video. Game na. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan 'di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Isang nakakagulat. Teka lang, pero bago. May mga may mga accounts o mga transaction na unaccounted for. So, di ba nasa humarap na rin sa pag-iimbestiga itong accountant basta alam niyo na yun. Anyway, syempre aamin ba kung ano pa man. Anyway, ano masasabi niyo doon? Teka lang, mamaya papakita yun, tsaka papakita ko sa inyo yung kay Trillanes. Okay? Tuloy muna natin. Ulat na pananalita ni VP Inday Sara, mga kaibigan, ang tila nadulas sa pagkakaipit sa tanong ng media sa kanya patungkol sa mga bank accounts na matagal na nilang itinatanggi at lagi itong ipinupukpok ng dating Senator Trillanes. Ang tanong ay, totoo nga ba ang pagkakadulas ng mga salita ni VP Sara sa kanyang bibig? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Interesting, di ba? Hindi ko rin alam, nadulas nga ba si VP Sara? Sa bawat banggit ng pangalan ni Trillanes, isang tanong ang buwabalik. Totoo kaya ang lahat ng ito? Noong 2016, ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang isang listahan ng mga bank accounts na di umano'y ginagamit ng pamilya Duterte para sa drug money. Ang mga akusasyon,
Matindi. 2.4 bilyong piso daw ang inilagay mula sa mga umano'y drug lord patungo sa mga bank accounts daw na konektado sa mga Duterte. At sinabi pa ni Trillanes na konektado daw sa Duterte crime family. Nako po. Nakakapukaw. Pero teka, meron bang pruweba? Kung naalala mo, halos maghagis na mikropono si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Trillanes sa isang pagdinig sa kamera. Seryosong akusasyon. Pero kung minsan, parang mas entertainment kaysa investigation ang nagaganap. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, biglang sumulpot ang pangalan ni VP Sara Duterte. Ngunit paano napasama si VP Sara sa listahan ng mga may bank accounts? Sa isang interview, inamin ni Sara Duterte na noong lumabas ang mga paratang, personal niyang pinuntahan ang mga bangko. Sabi pa niya, isa-isa kong pinuntahan lahat ng bangko. Ani pa ni VP Sara, tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin. Pero meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko. Hindi ko rin alam. Pakinggan pa natin si VP Sara. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Sa simpleng salita, Paano yun nangyari, mga utol, no? Siyempre, lahat ng transactions sa bank accounts mo, lalong-lalo na, sa personal na lang, no? So, mas malawak sa kanila eh. Sa personal account na lang, mga utol. Alam mo yung transactions na nangyayari doon sa account mo, siyempre. Kalokohang hindi, yung in and outs niya, no? Kalokohang hindi. So, paano nangyayari na merong mga transactions na wala kang inalaman? Diba? So, basically, tama nga ba? Tama nga ba sa yung araw? Nadulas nga ba si VP Sara? Anyway, mga utol, etong pinag-uusapan natin ngayon, ito pa lang ha, ito'y goes way back 2016, nung panahon na si President Rodrigo Roa Duterte pa ang presidente. Iba pa yung kinakaharap ngayon ni VP Sara dun sa confidential funds at kung ano pa. Okay, iba pa to. 2.4 billion. Na yun nga, yung sinisilip sa kanila noon ni Trillanes. Okay? So, noon pa man, binabakbakan na sila ni Trillanes. Siyempre, may mga sa mga ilang nasa gobyerno na aking kakilala, may salita sila ron na kadalasan. Hindi 100%, kadalasan. Yung mga sumisingaw na baho, kadalasan daw ay totoo, di umano. Okay? Sabi ng mga nasa gobyerno mismo yun. Okay, anyway, painggan natin tong interview. Konti lang ni Trillanes, yung sinabi niya kay VP Sara tungkol sa impeachment. Sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog na hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Totoo nga, palagay nyo ba, hinog na nga ba ang impeachment para kay VP Sara Duterte? Balikan natin konti itong sinasabi ni, nasabi niya, unfit, no? Kita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. Ano yan, mga utol? So, anong masasabi nyo dyan? So, sinabi ko lang, pero noon pa man, napakarami ng mga nilabas si Trillanes paukol sa investigasyon o mga di umanong kababalaghan ng pinaggagawa
ng mga Duterte, di umano. Mula to kay Trillanes ha, kung babalikan nyo yung mga trials o yung mga investigasyon at mga pahayag ni Senator Trillanes ay napakadami po niyang mga pinapakitang kung ano-anong mga dokumento na nagsasabi na talagang meron di umano na ginagawang kabalbalan. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin to. May mga account nga na hindi raw totoong umiiral. At ayon din kay VP Sara, totoo na may mga nakapangalan sa kanya. Pero kung ganoon, bakit ito nasa listahan ni Trillanes? Ang sagot, hanggang ngayon walang malinaw na paliwanag. Pero ang isang tanong ay bumabangon mula rito. Bakit kailangan pang magpaliwanag ng ganito kung walang basihan ang paratang? Exactly. Ngunit paano kung may nadulas? Sa parehong panayam, tila nadulas si VP Sara sa kanyang sinabi na mayroon ngang bank accounts. At kaya naman, naipaliwanag niya na pinuntahan niya raw ang mga bangkong ito at hindi rin daw alam ng bangko kung bakit mayroong ganun. At hindi niya rin daw alam kung bakit mayroon siyang account doon. Ang tanong, sino ang naglagay nito? At ano ang matinding motibo kung bakit may mga pangalang Duterte sa bangkong ito? Ano yun? Pwede ba yung paninira lamang may nag-transact sa kanila? Pwede ba yun? Or posibleng ito'y galing sa di ko maituloy di ba? Alam nyo na yun eh. Galing sa illegal. Posible yun. Hindi ko sinasabing yan ay talagang galing doon, pero may posibilidad yun. May mga aktibidades ang gobyerno natin na hindi natin nalalaman at yung mga nilalabas. Kaya nga sinisiwalat eh. Diba? Ang tanong, matutuluyan ba? Mapapatunayan ba? Sapat ba ang ebidensya? Kaya bang itanggi? Ang dami, diba? Kasi sila lang ang nakakaalam niyan eh. Actually, may mga nalalaman din ako na mga bagay na galing sa testimonya ng mga pagkakatiwalaang mga tao. Ngunit, syempre, yun eh, narinig ko lamang mula sa kanila. Ikwento ko sa inyo, edi magiging parang, wala namang ebidensya yan eh. Kaya, iba pa rin yung may ebidensya ka, no? Kagaya nung ginagawa ni Senator Trillanes. Iba pa rin yun. Mas mapapatunayan mo yun eh. 'Di ba? Yung sa akin, pwedeng kwento lamang yun eh, 'di ba? Kaya hindi ko pwedeng sabihin na, uy, sabi sa akin ni ganito raw eh. O asan yung ebidensya mo? Hindi po pwede yung mga ganon. And one more thing, yung mga bagay na lumalabas lamang sa media at sa social media, hindi po natin pwedeng panghawakan. Kasi wala po yung sapat na ebidensya unless, 'di ba? Merong substantial evidence. Okay, mga utol? Pero kung bakit pumuputok yung mga issue ng ganito sa Duterte family, isa na sa mga dahilan yan, ang politika. Pero at pangalawa ay may posibleng katotohanan. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Ang tanong, totoo ba na hindi alam ng bangko? Kaya ano nga ba ang katotohanan, kaibigan? Yan ang malaking tanong niyan, diba? Para kay Trillanes, ang mga dokumentong ipinakita niya ay tila isang bumbang handang sumabog anumang oras. Pero narinig na natin ito noon. Maraming beses na niyang inakusahan ang iba't ibang politiko, pero kadalasan ay nagtatapos ito sa wala. Totoo. Para kay VP Sara, malinaw ang kanyang depensa. Wala raw siyang kinalaman at ang iba pang detalye sa listahan ay gawa-gawa lamang. Pero ang tanong ng masa, paano kung may hindi sinasadyang inamin? At paano kung totoo talaga ang mga paratang na ito? Ngunit may dahilan ba para maniwala? Si Trillanes ay kilala sa kanyang all or nothing na estilo. Tama. Pero kahit may mga ebidensya siyang ipinakita, laging may butas ang kanyang mga argumento. Isa pa, kung may matibay siyang hawak, bakit hindi ito naipasa sa korte upang may malinaw na desisyon? Kaya ang tanong ay hindi lang para sa mga Duterte, kundi pati na rin kay Trillanes. Saan ba talaga patutungo ang lahat ng mga ito?
Samantala, ito ba'y isa lamang political drama? Kung tutuusin, ang bawat akusasyon ay tila parte ng isang mas malaking kwento ng politika sa Pilipinas. Totoo. Ngunit ano ang dahilan kung bakit sa kabila ng maraming tanong, ang mga tao ay tila hindi pa rin sigurado kung sino ang dapat paniwalaan? Marahil ito ang nais nilang isipin natin. Hintayin natin ang susunod na kabanata. Sa dulo ng lahat, nananatili ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Trillanes ba na tila walang kapaguran sa pagbubunyag ng mga eskandalo? O si VP Sara na sa kabila ng kanyang depensa ay tila may mga nagsasabing nag-iiwan ng pagdududa? So, anong masasabi nyo dyan mga utol? Gaya na sabi ko, di ba, hindi tayo pwedeng magbanggit ng mga bagay na hindi tayo sigurado. Kagaya ko, may mga bagay akong nalalaman, pero na yun pawang mga kwento lamang mula sa ibang tao, di ba? Tapos, di ba? Walang sapat na ebidensya. Yung nga may ebidensya nahihirapan pa patunayan yung katotohanan. Tayo pa kaya na kwento lamang ang hawak natin, 'di ba? So pero mahalaga pa rin ang mga opinyon ng bawat tao, pero yung mga ganitong bagay, syempre sila nakakaalam niyan. Pero sa akin number one na rason niyan kung bakit nangyayari yan dahil sa politika. 'Di ba? Sa agawan ng kapangyarihan. Sana lamang maging lumantad yung katotohanan, pero knowing yung Philippines justice system, knowing that hindi natin yan malalaman, sila lamang ang nakakaalam niyan. Kahit yung mga kalaban nila, alam nila yan. Ngunit ang tanong, kaya bang patunayan yung mga ibinibintang? Yun lang yun So maraming salamat sa inyo. Pa-comment din yung opinion. Maraming salamat sa iyo sa iyong araw. Napakasarap pag-usapan ng mga bagay na to. Kaya lang, 'di ba? Anyway, muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magpapatuloy tayo.